Day 5 na nga pala ng ating story with Faith. Alam nyo ba na minsan hindi lang yung traffic saka yung pagiging late yung totoong laban, kundi yung pagpili natin kung ano talaga yung dapat nating unahin. Saka isa pa, yung kahit gaano ka kasipag at kahit gaano ka kagaling, lagi mong iisipin na replaceable ka. Pero hindi ka kailanman makakatakbo sa liwanag ni Lord. Kanina habang nagpe-prepare kami papunta sa church, nagluluto, inaasikaso yung anak namin, sabay-sabay yung mga kailangan namin gawin. Late na traffic pa, tapos merong pang kailangan daanan na stop pero hindi rin naman namin nakuha. At aminado naman ako na noon kapag ganito ang sitwasyon sobrang inis na ako. Mabilis ako ma-stress. Pero today, mas pinili kong maging mabait kaysa magalit. At habang nagdadrive ako kanina, may biglang pumasok sa isip ko. Si Lord pa rin ba yung priority ko? O paulit-ulit lang ako na mas inuuna pa yung mga sariling pressure. Tapos sumunod pa na kahit anong sipag natin, replaceable pa rin tayo. Para sa mga katulad kong volunteers, ito yung lagi nyong tatandaan na natutunan ko lang din itong mga nakaraan. Hindi titigil ang church kapag pagod ka. Hindi titigil ang gawain ni Lord dahil nandyan ka. Pero alam mo ba kung ano yung hindi replaceable? Yun ay yung opportunity na binigay niya sa atin na mas lumalim pa papalapit sa Kanya. Eto nga pagdating namin sa church, worship time na. At kahit nag-worship ako, ito yung na-realize ko. Hindi ako karapat-dapat pero pinili mo pa rin ako, Lord. Hindi ako laging consistent pero you remain faithful. Then after worship, nagtap ako ng pwede mag-media, yun nakapag-corporate prayer kanina. Dapat kasi corporate prayer muna bago tayo mag-serve. Kaso na late, sorry Lord. Tinap ko yung isa sa mga naturuan natin ng workshop. Siya nga pala si Bronson, isang young pro leader at head ng tech ministry. At ngayon, siya na yung mag-isang kumukuha ng mga litrato during service. At doon ko mas na-realize yung sinasabi ko kanina, replaceable ako. May ibang tao na kayang gawin yung mga ginagawa ko. At blessing yon dahil ibig sabihin, lumalago ang ministry. At ako na rin muna ang pumalit dito sa pwesto niya bilang tech. Tigapindot para sa mga ilaw tapos dun sa sounds. Siyempre nagpaturo rin ako kasi hindi ko naman talaga alam to. At dito ko naalala yung isang sinasabing vision ng pastor namin na darating ang araw magiging isa ang ministry ng media, IT at tech. At nakikita ko na unti-unti na itong ginagawa ni Lord. At dito ako na-remind ng priorities. Hindi ko kontrolado yung resulta. Hindi ko rin hawak kung sino yung mga papalit sa akin. At ang tanging pwede ko lang panghawakan ay yung choice na unahin ko lagi si Lord. Kahit magulo, kahit late, at kahit stress ka na. And today, I learned something simple pero mabigat. Kapag hindi mo inayos kung ano yung priorities mo, ikaw lang din ang mapapagod. Kapag naman nakala mo na ikaw lang yung kaya magpatakbo ng ministry, ikaw lang din yung unang mauubos. At kung inaakala mo na ikaw lang yung magaling at ikaw lang yung may kaya ng lahat ng yan, mag-isip-isip ka kasi lahat ng yan kayang-kayang alisin sa'yo ni Lord. Replaceable ka. At ito yung totoong nagpapalakas sa akin. Hindi ko naman kailangan maging irreplaceable. Kailangan ko lang naman maging faithful. At sa araw na to nakita ko yung liwanag ni Lord. Hindi sa perfect na araw, hindi rin sa smooth na schedule, kundi sa simple choices. To choose grace, to choose humility, to choose priorities. At syempre, to choose God first. Muli, ito nga pala ang day 5 of my story with Faith. At kung meron man akong dapat na iwanan sa iyo ngayon, ito yon. Kung sobrang napapagod ka na, baka mali lang kasi yung inuuna mo. Kung pakiramdam mo, walang nakakapansin sa iyo, baka mali lang yung hinihingian mo ng atensyon. At kung iniisip mo na ikaw lang ang lahat, baka nakakalimutan mo. Gawain ni Lord yan, hindi ikaw. Hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo rin kailangan maging the best. Kailangan mo lang naman piliin si Lord sa araw-araw. At kung naghahanap ka ng purpose mo, baka naman kailangan mo na rin umpisahan yung day 1. Let His light guide your priorities.